Ang industriya ng proteksyon laban sa mga insekto ay may malalim na ugat na nauunay sa kalusugan, kultura at ekonomiya ng bansa. Ang katol na kilala sa wikang Ingles bilang mosquito coil ay isang pabilog na insenso na sinisindihan upang magbunga ng usok na nagtataboy o pumapatay ng mga lamok na nagdadala ng mga mapanganib na sakit tulad ng dengue at malaria. Bago pa man naging regular na bahagi ng bawat tahanang Pilipino ang produktong ito, ang pamamaraan ng pagpuksa sa mga lamok ay dumaan sa mahabang proseso ng pagunlad na nagmula sa ibang bansa. Ang pag-imbento ng modernong katol ay naganap sa bansang Japan noong huling bahagi ng 19th century sa pamamagitan ng negosyanteng si Eiichiro Ueyama at ng kanyang asawang si Yuki Ueyama. Noong una, ang pulbos mula sa pinatuyong bulaklak ng pyrethrum o chrysanthemum ay inihahalo sa supot ng kahoy at sinusunog bilang tuwid na patpat na insenso upang maitaboy ang mga lamok dahil mabilis itong maubos. Nagmungkahi si Yuki Ueyama noong 1895 na gawing pabilog o spiral ang hugis nito upang pahabain ang oras ng pagkapula at pag-usok ng produkto. Ang ganitong disenyo ay opisyal na pinakilala sa merkado noong 1902 pagkatapos ng masusing pag-aaral sa pagpapatigas ng halo. Pumasok ang teknolohiyang ito sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano at lalo pang lumaganap pagkatapos ng World War II nang ang bansa ay humarap sa malawakang krisis sa kalusugan dahil sa malaria. Ayon sa mga ulat ng pambansang kasaysayan, ang mga lokal na komunidad ay mabilis na umangkop sa paggamit ng spiral na insenso dahil sa kakulangan ng kuryente at modernong pasilidad sa mga lalawigan. Sa paglipas ng mga dekada, lumitaw ang mga tanyag na tatak na naghari sa merkado ng Pilipinas at ang isa sa mga pinakamatanda at pinakakilalang tatak ay ang Lion Tiger. Ang Lion Tiger sinimulang gawin at ipamahagi ng kumpanyang Green Coil Industries Incorporated na itinatag noong dekada 60 sa lungsod ng Mandaue sa Cebu. Ang pamilyang Dakay sa pamumuno ng negosyanteng si Ramon Dakay ang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Green Coil Industries Incorporated na nagsupply ng katol sa milyong-milyong Pilipino sa loob ng mahigit 50 taon. Ang isa pang higanteng tatak na naging katumbas na ng salitang katol para sa maraming mamamayan ay ang Baygon na nagtatampok din ng mga tanyag na variant tulad ng elephant katol sa kasaysayan nito. Ang tatak na Baygon ay orihinal na binuo ng chemical na kumpanya na Bayer mula sa Alemanya noong 1975, ngunit sa kasalukuyan, ang karapatan at pagmamay-ari nito sa buong mundo kabilang ang Pilipinas ay hawak ng SC Johnson & Son Incorporated, isang Amerikanong multinational na kumpanya na pinamumunuan ng pamilyang Johnson. Ang SC Johnson & Son Incorporated Philippines ang pangunahing distributor ng produktong ito sa bansa. Ang pisikal na anyo ng katol ay nagtataglay ng isang katangian na matagal nang nagbibigay ng kalituhan at interes sa mga mamimili. Ito ay ang disenyo kung saan ang dalawang piraso ng katol ay magkapatong at magkasalubong sa loob ng isang pakete. Ang dahilan sa likod ng disenyong ito ay nakabatay sa dalawang pangunahing aspeto: ang kahusayan sa pagmamanufaktura at ang kaligtasan sa lohistika o pagbiyahe. Sa proseso ng produksyon, ang basang halo ng sangkap tulad ng niyog, kape at chemical ay sinasailalim sa makinarya na nagtatatak ng hugis. Ang pagpapatong ng dalawang coil sa isang hulma ay nagbibigay daan upang mas makatipid sa espasyo at materyales dahil walang nasasayang na bahagi ng hilaw na materyal sa pagitan ng mga linya. Kung ang bawat katol ay gagawing mag-isa, mas malaking espasyo ang kakailanganin sa mga tray ng pagpapatuyo at mas mataas ang gastos sa pagpoproseso. Ang interlocking spiral design na ito ay isang henyong solusyon sa inhinyera upang mapanatili ang bababang presyo ng produkto para sa masa. Bukod sa produksyon, ang magkapatong na struktura ay may mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng integridad ng katol habang ito ay binabiyahe mula sa pabrika patungo sa mga tindahan. Ang katol ay gawa sa mga pinatuyong organikong pulbos at chemical na madaling mabali kapag nakatanggap ng malakas na puwersa o presyon. Kapag ang dalawang coil ay magkasama at magkayakap, binibigyan ng bawat isa ng ang katabi nito ng karagdagang lakas at suporta laban sa pagkasira. Ang distribusyon ng bigat ay pantay na naikakalat sa buong pabilog na anyo kaya nababawasan ang tsansa na madurog ang mga gilid nito kapag ang mga kahon ay pinapatong-patong sa loob ng mga truck. Kung ang mga ito ay nakahiwalay sa loob ng kahon, ang manipis na hibla ng spiral ay madaling mapuputol sa konting uga pa lamang na magiging sanhi ng pagkalugi sa panig ng mga nagtitingi o distributor. Ang kahirapan sa paghihiwalay ng magkapatong na katol ay nagmumula sa mga pisikal at chemical na pagbabago sa panahon ng huling bahagi ng pagmamanufaktura. Pagkatapos maihulma ang mga katol, ang mga ito ay sinasailalim sa mahabang proseso ng pagpapatuyo sa loob ng malalaking hurno o oven upang maalis ang labis na likido. Sa yuktong ito, ang mga organikong pandikit o binders na ginamit sa halo ay nag-uumpisang tumigas. Kung ang kontrol sa temperatura ay hindi naging perpekto o kung may kaunting labis sa halumigmig sa hangin, ang mga gilid ng dalawang magkapatong na coil ay bahagyang natutunaw at muling nagdidikit habang natutuyo. Ito ang dahilan kung bakit may mga pagkakataon na ang katol ay tila naging isang solidong piraso na at ang pagtatangkang itulak ang gitna nito ng biglaan ay nagreresulta sa pagkabali ng mga dulo.
Ang tamang paraan ay nirerekomenda ng mga eksperto ay ang dahan-dahang pagpihit sa dalawang magkaibang direksyon mula sa labas patungo sa loob upang maluwagan ang kapit ng mga hibla. Sa kabila ng pakinabang nito, ang industriya ng katol sa Pilipinas ay hindi ligtas sa mga kontrobersiya at mga isyong pangkalusugan sa mga nakalipas na taon. Ang pinakamalaking usapin ay may kinalaman sa kalidad ng hangin at ang epekto ng usok sa respiratory system ng tao. Ayon sa mga pag-aaral ng mga universidad at institusyong pangkalusugan, ang pagsunog ng isang pamantayang katol sa loob ng isang saradong silid ay maaaring maglabas ng particulate matter na katumbas ng pagsisindi ng maraming sigarilyo. Ang pagkakaroon ng mga kemikal tulad ng Pinamine Forte o S-Biothrene ay ligtas na maliit na dosage para sa pagpatay ng lamok, ngunit ang matagalang paglanghap ng usok nito ay iniugnay sa hika, ubo at iba pang sakit sa baga ng mga bata at matatanda. Dahil dito, ang Food and Drug Administration o FDA ng Pilipinas ay regular na naglalabas ng mga babala at patnubay ukol sa tamang ventilasyon kapag gumagamit ng produktong ito sa loob ng bahay. Isang malaking kontrobersiya rin ang paglaganap ng mga peking katulad ng mga iligal na puslit na produkto mula sa ibang bansa. Noong 2013, naging malaking balita ang pagtutol ng Green Coil Industries Incorporated laban sa pagbenta ng mga unregistered China-made mosquito coil sa mga kilalang pamilihan sa Cebu at Davao. Ang mga tatak tulad ng Bauma at Suning ay natuklasang ibinebenta ng walang kaukulang pagsusuri mula sa pamahalaan. Ang mga puslit na katol na ito ay madalas na nagtataglay ng mga panganib na chemical tulad ng S2 o octachlorothiopyrrole ether na isang uri ng pestisidyo na mahigpit na ipinagbabawal dahil sa kakayahan nitong magdulot ng kanser sa tao. Ang isyong ito ay nagbunsod ng mas mahigpit na pagsisiyasat ng Bureau of Customs at ng Department of Health upang maprotektahan ang mga lokal na mamimili laban sa mga nakalalasong produkto. Sa modernong panahon, marami ang nagtatanong kung uso pa ba ang katol o kung may gumagamit pa ba nito sa bansa. Ang katotohanan ay nananatili itong mataas ang demand sa katol, partikular na sa mga rural na lugar at sa mga komunidad na kabilang sa mga naghihirap na sektor. Bagamat mayroon ng mga modernong alternatibo tulad ng electric mosquito vaporizers, aerosol sprays at mga insect repellent lotions, ang katol pa rin ang pinakapraktikal na pinagpipilian para sa mas nakararaming Pilipino dahil sa mababang presyo nito. Ang isang kahon ng katol ay nagkakahalaga lamang ng maliit na halaga at naglalaman na ng 12 piraso na kayang magbigay ng proteksyon sa loob ng maraming gabi. Sa mga lugar na madalas makaranas ng kawalan ng kuryente o brownout, ang katol ang laging maaasahang kagamitan upang maitaboy ang mga kulisap sa gabi. Ang patuloy na paggamit ng katol ay makikita rin sa mga gawaing pangkabuhayan sa labas ng bahay. Ang mga magsasaka sa mga bukid, mga mangingisda sa pantalan at mga nagtitinda sa palengke sa gabi ay regular na nagpapasindi ng katol sa kanilang paligid upang hindi sila kagati ng mga lamok habang nagtatrabaho. Ang tagagawa tulad ng SC Johnson & Son at Green Coil Industries ay nag-adjust na rin sa makabagong panahon sa pamamagitan ng paglikha ng mga variant na may mababang usok o low smoke at may pabangong tulad ng lavender upang mabawasan ang masangsang na amoy ng tradisyonal na insenso. Ito ay nagpapatunay ng produkto ay patuloy na nagbabago upang sumabay sa pangailangan at kagustuhan ng mga makabagong mamimili. Ang kasaysayan at kasalukuyang estado ng katol sa Pilipinas ay nagpapakita na ang simpleng pabilog na insensong ito ay may malaking papel sa pang-araw-araw na pamumuhay at kalusugan ng mga Pilipino. Mula sa pagkaimbento nito sa Japan hanggang sa pag-usbong ng mga lokal na industriya sa ilalim ng pamilyang Dakay ng Lion Tiger at pamamahala ng SC Johnson sa Baygon, ang katol ay naging simbolo ng abot-kayang proteksyon. Ang mga isyu sa kalusugan at struktural na disenyo nito ay nagpapaalala sa kahalagahan ng tamang kaalaman sa paggamit ng mga produktong kemikal.